Maligayang pagdating sa ating review channel. Kung nagustuhan ninyo, paki-like, paki-share, at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para una kayong makapanood ng bagong chapter. Sa pagpapatuloy mula sa nakaraang chapter, matapos pa inumin ni Evelyn ng panlunas si Theo, na binuo gamit ang mga sangkap na iminungkahi ni Umbra, sa loob ng katawan ni Theo ay nagaganap ang proseso ng paglilinis at muling pagsilang. Ito ay isang proseso na naglilinis ng mga dumi mula sa katawan at tumutulong sa pagbabago ng sarili upang mas madaling makaipon ng mana. Ito ay isang sinaunang lihim na pamamaraan na kakaunti lamang ang nakakaalam. Gayunpaman, nangangailangan ito ng malakas na mana mula sa marami at ilang araw ng paghihirap upang may sigawa. Maging sa kabila ng lahat, napatunayan lamang na epektibo ito sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Ang paglilinis na nagaganap kay Theo sa oras na ito ay resulta ng napakaraming pagkakataon na perpektong nagtagpo. Sa madaling salita, labis na swerte. Ang sukdulang positibong enerhiya ng halimaw ay dahan-daang naipon sa katawan na nagpapalakas sa kalamnan. Ang sukdulang negatibong lason mula sa bangkay ay nakapasok sa katawan ni Theo, nagpataas ng kanyang maikong lakas. Ang mana na naipon mula sa pagtunaw ng shadow poison sa loob ng ilang dekada, at ang tulong ni Umbra, ang dragon na nakabisado ang paraan ng pag-neutralize ng mapanganib na laso na iyon. Ang lahat ng ito ay tila isang tadhana na pinaghandaan. Ang lahat ay bumagsak sa isang kakaibang perpektong balanse. Sa halip na masira o mailabas ang maikong lason, ang katawan ni Theo ay sinipsip ang esensya ng lakas sa loob ng lason na iyon at ginawa itong sarili niya. Bumalik tayo sa kasalukuyan. Matapos makumpleto ng katawan ng proseso ng paglilinis, iminulat ni Theo ang kanyang mga mata at nagising. Sa tabi niya, sina Evelyn at Umbra ay labis pa ring nag-aalala. Ayos ka lang ba, batang Panginoon? Sinikap ni Theo na umupo. Ang kanyang katawan ay hindi pa bumabalik sa pinakamagandang kondisyon. Ang kanyang boses ay medyo mahina. Evelyn, Umbra, pasensya na sa pag-aalala sa inyo. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkapagod. Mukhang hindi biro ang lakas na ginamit sa proseso ng paglilinis. Parehong huminga ng maluwag sina Evelyn at Umbra. Malapit na kaming malagutan ng hininga. Tiningnan ni Theo ang kanyang personal na status window. Theo Ragna, 17 taon. Titulo, Tiger Speed, Greatest Genius in a Millennium. Talento, Ragna, Player, Observation, Inventory, Guardian Dragon, Purification and Rebirth, Illusion Dragon. Estado, nananaginip dahil sa isang hindi inaasahang pagkikita, nakakuha ng demonic poison na lumikha ng unang Illusion Dragon. Kung hindi makontrol, maaaring maging pangalawang Illusion Dragon. Matapos basahin ang lahat, naningkit ang kanyang mga mata sa linyang lakas ng Illusion Dragon. Kabuuan, nadagdagan siya ng 85 puntos sa kanyang stats. Ito ay talagang nakakabaliw. Ang mga kristal sa kuwebang ito ay pawang pinakadalisay na enerhiya. Ang kanilang lakas ay nagpakalabnaw sa laso ng shadow poison, at naglingkod pa bilang uri ng lunas. Tiningnan ni Theo si Umbra, at sa kanyang kalooban, hindi niya mapigil ang humanga. Swerte talaga at pinaniwalaan ko siya. Ang pisikal na kondisyon ni Theo Ragna ay dati ng perpekto. Ngayon, mayroon pa siyang mga katangiang Purification and Rebirth at Illusion Dragon, ano pa ang hihilingin? Hinigpitan ni Theo ang kanyang mga kamao, mukhang determinado. Ang bilis ng aking paglago mula ngayon ay hindi maguguni-guni. Ngunit una sa lahat, mayroon pang mas mahahalagang bagay. Tumayo siya at dahan-daang lumapit sa bangkay na kumagit sa kanya kanina. Ang mahalagang tanong ay, sino ba talaga ang matandang halimaw na ito? Narinig iyon, mabilis na lumapit si Evelyn upang lalo pang suriin. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang lugar. May problema ba, Evelyn? Batang Panginoon, may nakaukit sa dingding. Ang mga linyang ito ay isang tala-arawan. Oo, ngunit ang pag-ukit ng ganito kagandang mga titik sa pader ng kuweba ay hindi madali. Tiyak na isa siyang batikan. Ang tala-arawan ay nagsasabing, natalo ako ni na pagdating sa bahaging ito, muling bumalik ang mga alaala ni Theo. Sa wakas, nakumpirma niya ang narinig niya. Ang aking katawan ay mabilis na humihina.
Ito ba ay dahil nasira ni Robert ang aking mana core? Ang shadow poison na aking sinipsip marahil ang pumapatay sa akin araw-araw. Ang aking kamalayan ay lumalabo na, at ang malignidad, matin, ay unti-unting sumasakop sa lahat. Lintik, hindi ko pa nga nasisimulan ang paghihiganti. Bakit naging ganito ang lahat? Habang tumatagal, lalo akong nawawala ng kamalayan. Siguro, panahon na para magpasya. Inaamin ko, wala na akong pag-asa. Tatalikuran ko na ang lahat at tunawin ang aking minamahal na espada, ang Jade Serpent Sword, upang ay selyo ang aking sarili dito. Umaasa ako na may makakahanap ng lugar na ito. Umaasa ako na maisa sa katuparan nila ang aking hangarin. Umaasa ako na matatapos nila ang paghihiganti na hindi ko natapos. Dalangin ko na ang aking tagapagmana ay malalampasan sila. Iiwan ko ang aking buong pamana dito at maghihintay ng karapat-dapat. Pagdating sa bahaging ito, pareho silang hindi mapigil ang manggilalas. Teka lang, ang susunod na bahagi ay Illusory Sword Technique at Thunderstorm God. Ibig sabihin, ang taong ito ay ang alamat na malayang manipulahin ang lakas ng hangin, at siya ang trahedyang bayani na minsan ay nakipaglaban para sa posisyon ng pinuno ng pamilya laban sa kasalukuyang naghahari, kay Ragna, hanggang sa huling sandali, 40 taon na ang nakalipas. Siya si Hector Ragna, ang Wind King. Narinig ko na namatay siya sa labanan noon. Subalit, lumalabas na nagtago lang pala siya sa kuwebang ito sa buong panahong iyon. Biglang lumaki ang mga mata ni Evelyn, tila may napagtanto siya. Kaagad, lumuhad si Evelyn at yumukod sa harap ni Theo, na labis niyang ikinagulat. Tumayo roon si Theo, kalmado, at nagsalita. Anong ginagawa mo, Evelyn? Bakit ka biglang yumuyukod? Mabagal na nagpaliwanag si Evelyn. Bagaman natalo siya ng pinuno ng pamilya, kay Ragna, at ipinatapon dito, Wind King pa rin siya. Isa pa rin siyang lehitimong tagapagmana ng dugong Ragna. Isang miyembro ng pamilya ang naglakas loob na manakit ng isang lehitimong tagapagmana, ito ay hindi katanggap-tanggap. Ito ay isang malaking kasalanan na dapat parusahan ng kamatayan kaagad. Kaya, hindi pa man natatapos si Evelyn, sumingit na si Theo para pigilan siya. Huwag ka nang magsalita ng kung ano-ano. Ang pinatay mo ay hindi na isang Ragna. Siya ay isa na lamang baliw na bangkay. Bukod pa dyan, ginawa mo iyon para iligtas ako. Mayroon pa bang mas makatuwirang pagpipilian? Ngunit ang batas, ayos lang. Lahat ng nangyari dito ay mananatiling sekreto magpakailanman. Tumingin si Theo, matatag ang boses. Kung nag-aalala ka pa riyan, kunin mo ang mga lihim na pamamaraan ng Wind King, Evelyn. Ikaw ang pinakaangkop na magtaglay nito. Narinig iyon, nagulat ang mukha ni Evelyn. Seryoso po kayo? Ang mga lihim na pamamaraan ng Wind King ay katumbas ng mga pinakamataas na pamamaraan ng Nine Dragons. Bakit niyo ito ibibigay sa akin? Hindi ba't malinaw na? Maging tagapagmana ng Wind King at lalo pang lumakas. Kailangan mong manahin ang pamana na iniwan niya. Kung gagawin mo yun, sa wakas ay mapapanatag ang Wind King, hindi ba? Ngayon na ikaw ang naging tagapagmana niya, walang sino man ang makatawag dito na isang kasalanan. Tiningnan ni Theo si Evelyn, ang kanyang tingin ay tila nagpupukaw ng tapang na nakatago sa loob nito. Hindi ba't sinabi mong magiging espada ka sa akin, Evelyn? Ang mga salitang iyon ay tila nagbukas ng kanyang isipan. Sunod-sunod na mga kaisipan ang damaloy sa kanyang isip. Ako, si Evelyn Nevo, senior swordsman ng pamilyang Ragna, ay nanunumpa ng walang hanggang katapatan sa inyo bilang inyong tagasunod. Buong paggalang kong hinihiling sa dakila at marangal na pinuno na tanggapin ang panunumpa ng katapatan na ito. Ngumiti si Theo, talagang hindi ka nagbabago. Palagi kang isang taong mahigpit na sumusunod sa mga patakaran. Tumayo siya, hinugot ang kanyang espada, at naghanda para sa seremonya. Ako, si Theo Ragna, ay tumatanggap sa panunumpa ng katapatan ni Evelyn Nevo. Iukit ito sa aking puso at kaluluwa. At sa mahabang daan sa hinaharap, nanunumpa ako na gagawin kitang aking nangungunang espada. Pareho silang ngumiti ng may kasiyahan. Tila nagkaroon sila ng napakatibay na koneksyon. Hindi alam kung naintindihan ni Umbra, ngunit ang itsura nito ay napakasaya rin.
Bumalik tayo sa punong tanggapan ng White Armor Dragon. Sa oras na ito, maraming mga kalahok na ang nakabalik matapos makahanap ng kanilang mga kasama. Si Hocus ay labis na kampante. Nagalak siyang nagsalita. Hahaha, hindi pa pala nakakabalik si Theo Ragna? Siguro, ako na talaga ang pinakamagaling sa White Armor Corps. Hindi pa man siya natatapos magsalita, mula sa malayo ay dahan-daang may mga paang papalapit. Ang mukha ni na Hocus at ng kanyang kasama ay nawalan na ng pagmamataas kanina, at napalitan ito ng sukdulang pagkagulat. Ha, si Theo Ragna? Ano ang bitbit niya pauwi? Sa harap ng lahat ngayon ay ang kahangahangang anyo ni Umbra. Ang pagdating ni Theo ay tila pinatahimik ang lahat ng hindi magagandang usap-usapan tungkol sa kanya. Maging ang mga instruktor ay nagulat sa nangyari. Ano, huwag mong sabihin iyan si Umbra. Paano niya nagawang gawin ang mabangis na drug ang iyon na kanyang kasama? So, ito ang dahilan kung bakit si Theo ay naging henyo na minsan lamang sa 1,000 taon. Seryoso? Maging ito ay talento? Ano ba? Napaupo si Hocus sa lupa. Mukhang naintindihan niya na kung gaano kalaki ang agwat. Lumapit si Evelyn sa harap para mag-report. Senior Knight, ako si Evelyn Nevo, at ang trainee swordsman na si Theo Ragna. Nakumpleto na namin ang test ng kakayahan at nakabalik. Ngunit nasaan ang kapitan? Bakit wala siya rito? Ang totoo, nakatanggap siya ng apurahang sulat at bumalik sa opisina, sagot ng ibang swordsman. Apurahang sulat? Ano kaya ang nangyari? Bigla, mula sa likuran, may lumitaw na nagdulot ng pagliparan ng alikabok. Iyon ang kapitan ng White Armor Dragon. Lumitaw siya kasama ang kanyang kasama, mukhang nagmamadali. Alam kong katatapos lang ninyo sa welcoming ceremony, pero paumanhin, ito ay apurahang sitwasyon. Mayroon akong utos para sa lahat. Lahat kayo ay padadala sa Blanky Fortress para sa isang real combat mission. Narinig iyon, nagkaroon ng bulungan sa paligid. Ipadala sa labanan pagkatapos palang sumali? Ano ba talaga ang nangyayari? Sa gitna ng mga naguguluhan, tanging si Theo lamang ang nanatiling kalmado at malamig. Matagal na niyang alam na mangyayari ito. Sa wakas, dumating na rin pala. Ang krisis sa bihag ng Sirius Merchant Guild sa Blanky Fortress. Isang sabuatan para nakawin ng Dragon Slayer Swordband pang upang maglunsad ng pag-aalsa. Siyempre, alam din ni Theo kung sino ang utak sa likod nito. Walang iba kundi si S. Jovan, ang patuloy na nagbabalak ng pagtataksil upang agawin ang pamilyang Ragna. Ang apurahang pagtalagang ito ba ay simula lamang ng isang malupit na labanan, o ito ang mitya ng mas malalim na sabuatan? Sa gitna ng bagyong malapit ng lumamon sa lahat, sino ang mananatiling matatag? Sino ang tatangayin mula sa laro ng kapangyarihan? Sama-samang abangan sa ating review channel. Maligayang pagdating sa ating review channel. Kung nagustuhan ninyo, paki-like, paki-share, at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para una kayong makapanood ng bagong chapter. Sa pagpapatuloy mula sa nakaraang chapter, lumitaw ang kapitan ng White Armor Dragon na may seryosong mukha na may halong galit. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng awtoridad. Lahat ng naririto ay ipapadala sa Blanky Fortress. Narinig iyon, ang mga mukha ng mga swordsmen sa core ay nabalot ng pag-aalala. Nagsimula ang mga bulungan. Commander, ano ba talaga ito? Anong misyon ang napakahalaga na kailangan nating ipadala kahit ang mga bagong recruit na hindi pa tapos sa basic training? Humigpit ang pagkakahawak ng kamao ng Demon Dragon, ang kapitan, mapait ang kanyang boses. Ang senior ng 5th Platoon sa ISV at ang 14 na subordinate niya ay nawawala, hindi malinaw ang dahilan. Bawat salita ay narinig ni Theo ng malinaw. Alam niya kung sino ang tinutukoy ng kapitan. Ang senior, na iyon ang pinakamatandang knight sa White Armor Dragon Corps. Maging ang Demon Dragon ay madalas humingi ng payo sa kanya. Bagaman ang kanyang lakas ay hindi kabilang sa hanay ng 9 dragons, tiyak na hindi siya basta-basta matatalo ng ganito kadali. Naisip ni Theo, ito ba ang butterfly effect na dulot ng paglitaw ko? Nagpatuloy ang Demon Dragon. Ayon sa ulat ng Black Snow, may 89% na posibilidad na sila ay patay na. At kahit na sila ay buhay pa,
hindi na nila may pagpapatuloy ang misyon. Ang kasalukuyang puwersa ay bubuo ng pansamantalang 5th Pluton at tutuperan ng kanilang misyon. Ang pansamantalang leader ng 5th Pluton ay si Evelyn Nevo. Dahil ang misyon ay isasagawa sa loob ng 3 araw, tapusin ang basic training sa loob ng panahong iyon. Hindi ako naniniwala na sila ay patay na, ngunit kung mangyari man iyon, kailangan nating ipaghiganti sila. Ang mukha ng Demon Dragon ay puno ng galit, ang kanyang mga mata ay namumula sa dugo. Pagkatapos magsalita, agad siyang umalis, naiwan si Theo na maraming iniisip. Mukhang hindi magiging madali ang mga susunod na mangyayari. Muling bumalik ang mga alaala ng nakaraan sa kanyang isipan. Ang insidente kung saan dinukot ng mga bandidong Black Skull ang Sirius Merchant Guild. Ito ay isang insidente na walang nasaktan dahil sa pagsisikap ng White Armored Dragon Cavalry. Dapat sana ay ganoon iyon. Ngunit lumalabas na iba na ngayon. Ang tunay na layunin ng insidenteng ito ay nasa ibang lugar, ang pagnakaw at pagbiyahe ng Dragon Slayer Sword Banpang. Ginamit ni S. Jovan ang banpang na ninakaw niya sa pag-aalsa upang pabagsakin ang pamilyang Ragna. Ngunit ngayon, nagbago na ang lahat kumpara sa dati niyang buhay. Kung kasalanan ko ang lahat ng ito, may isang paraan lamang para ayusin ang lahat. Kailangan kong makita ito mismo. Isang hidden mission window ang lumitaw sa harap niya, collect the Dragon Slayer Sword Banpang. Lumipat ang eksena makalipas ang 3 araw. Sa isang watchtower sa isang malamig na bulubunduking rehiyon, isang bantay ang nagrereklamo tungkol sa panahon. Ang lamig, hindi ako masanay sa klima dito. Tumingin siya sa malayo at nagsalita, bakit kakaiba ang itsura ng buwan ngayon? Iyon pala ang White Armored Dragon Cavalry. Sila ay sumusugod sa napakabilis na tulan, pinangungunahan ni Evelyn, ang pansamantalang leader ng 5th Pluton. Agad siyang dumungaw at sumigaw sa ibaba. Ang White Armored Dragon Cavalry. Paparating na sila, patunugin ang alarma. Hindi pa siya natatapos magsalita, isang malakas na atake ang tumama sa mukha ng bantay, agad siyang natanggalan ng buhay. Usok at alikabok, kasama ang mga durog na bato, ang bumagsak mula sa itaas. Nagutos si Evelyn sa lahat, mabilis, ihagis ang mga bomba. Huwag silang bigyan ng pagkakataong gumanti. Sunod-sunod na bomba ang bumagsak sa fortress ng walang awa. Ang buong battlefield ay nabalot ng ulan ng bomba at bala. Ang lupa ay nagsiliparan, at ang usok ay tumakip sa buong lugar. Mabilis na nagutos ang pinuno ng mga kalaban sa kanyang mga sundalo, lahat, magtago sa loob ng kuta. Huwag mamatay ng walang kabuluhan. Hindi pa siya natatapos magsalita, mula sa itaas, isang bituin ang bumabagsak si Evelyn at ang kanyang mga knight. Madali niyang pinasabog ang ulo ng hanggal na pinuno sa lupa. Ngayon ang oras ng paglilinis. Itinutok niya ang kanyang espada sa harap, malakas at malinaw ang kanyang boses. Patayin silang lahat para sa akin. Agad na sumugod ang lahat ng swordsmen ng may lubos na kumpiyansa, mahigpit ang hawak sa kanilang mga espada, determinasyon ang nasa kanilang mga mata. Ipakita natin sa kanila ang kabayaran ng pagkalaban sa White Armored Dragon Cavalry. Gagamitin natin sila bilang isang mamahaling aral para sa sinumang hanggal na magtangkang lumaban. Ang buong fortress ngayon ay nasusunog. Mula sa malayo, makikita kung gaano kalaki ang pinsala. Habang mainit pa ang labanan, sa ibang lugar, isang sundalo ang tumakas na ligtas dala-dala ang Dragon Slayer Sword Banpang. Lintik, sabi nila kaya nilang asikasuhin ang mga knight na iyon. Muntik na akong mamatay doon. Tiningnan niya ang espada sa kanyang kamay, may ngiti ng saya sa kanyang mukha. Pero, ayos lang. Pagkatapos kong i-deliver ito, tapos na ang misyon ko. Pagkatapos niyan, pupunta ako sa isang liblib na lugar at magpapakasasa sa natitirang buhay ko. Hindi pa man niya natatapos ang kanyang pangarap, isang espada ang mabilis na dumaan sa kanyang leeg, tinapos ang kanyang buhay. Ito ay isang swordsman na nakaitim na balabal. Tila siya ang nasa likod ng lahat ng ito. Kalmado niyang pinunasan ng dugo sa kanyang espada, malamig at malupit ang kanyang mga mata. Kumusta ang kargamento? Tanong niya. Isang tauhan ng magalang na inabot ang Dragon Slayer Sword. Narito po, sir.
Hawak ang mahalagang espada, nagpakita ng kasiyahan ang mukha ng lalaking nakabalabal. Mabuti, ito nga ang kailangan natin. Humarap siya at nag-utos sa kanyang mga tauhan. Nakuha na natin ang ating layunin. Maghanda para sa susunod na hakbang ng plano. Masusunod. Ngayon, isang huling hakbang na lang ang natitira. Sabi niya habang nakatingin sa nasusunog na fortress. Uubusin ko ang lahat ng natitirang mga peste. Sa likuran niya, dahan-daang itinutulak ng mga sundalo ang malalaking kanyen. Tila ito ang bitag na inihanda niya mula pa sa simula. Bumalik tayo sa fortress. Sa oras na ito, ang mga knight ng White Armor Dragon ay ganap nang nakontrol ang sitwasyon. Ang mga sundalong hindi lumaban ay maingat na ginapos. Haha, ang dali naman nito. Tama ka, masyadong naging madali ang lahat. Isang bakas ng pagdududa ang lumitaw sa mga mata ni Theo. Mahirap paniwalaan na ang 5th Pluton, na pinamumunuan ng isang veteranong swordsman, ay basta na lang nalipol ng mga ito. Hindi pa kasama doon. Dahan-daang itinaas ni Theo ang ulo ng commander ng kalaban at ginamit ang synchronization para basahin ang mga alaala nito. Alam niyang ninakaw nila ang banpang, ngunit hindi niya pa ito nakikita mismo. Ano ba talaga ang nangyari sa pagitan nila? Ang mga mababang ranggo ay hindi ko natatanungin, pero bakit kahit ang commander ng fortress na ito ay walang alam na anumang detalye? Mayroon ba akong nakaligtaang mahalagang detalye? Bigla, mula sa likuran, isang senior na babaeng knight senpai, ang lumapit at nagtanong. Ayos ka lang, Theo? May problema ba? Wala po. Nag-iisip lang ako. Kahit pa tinatawag kang Tiger Speed, isang baguhan ka pa rin. Aminin mo na lang na kinakabahan ka dahil ito ang una mong misyon. Sagot ng senpai, nailigtas na natin ang mga bihag. Sumama na tayo sa iba pa nating kasama. Opo, papunta na po. Gusto ko na ring umuwi agad. Amoy pulbera na ako. Oh. Ang mga salitang iyon ang tila nagbukas sa isipan ni Theo sa kung ano ang kanyang nakaligtaan. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkamangha. Mabilis niyang itinulak ang kamay ng senpai at tumakbo patungo sa mga kargamento ng walang paliwanag. Anong nangyari sa kanya? Siguro ayaw niya lang yung amoy mo, biro ng isa pang knight. Seryoso ka ba? Ewan ko ba? Iwinasiwas ni Theo ang kanyang espada, isang malakas na hiwa ang tumama sa mga kahon na malapit doon. Sa wakas, nakumpirma ni Theo ang kanyang hinala. Alam ko na, mabilis na tumakbo palapit ang senpai mula sa likuran. Anong ginagawa mo, Theo? Anong problema? Pareho silang napatingin sa harap, nanlalaki ang mga mata. Sa loob ng mga kahon, nakita nila ang laman puno ng mga pampasabog. Ang mga asong iyon, balak nilang isama tayo sa kamatayan, sigaw ng senpai. Humarap si Theo. Wala na tayong oras. Kailangan nating makaalis dito agad. Sige, lahat, magtipon. Kailangan nating lumikas agad, sigaw ng senpai. Hindi pa man sila natatapos magsalita, isang canyon ball ang mabilis na lumipad patungo sa kanila, na nagpalingon kay Theo nang wala sa oras. Sumigaw siya na parang pinupunit ang hangin. Lahat kayo, takbo. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw sa buong fortress. Nagsimula na ang pag-atake ng lalaking nakabalabal. Sa kabilang panig, sa utos ng lalaking iyon, nagsimulang magkarga muli ng bala ang kanyang mga tauhan. Tuloy-tuloy ang mga pag-atake ng kanya nang walang tigil. Sinalanta nito ang battlefield, nag-iwan lamang ng mga wasak na guho. Isang ngiti ng tagumpay ang lumitaw sa kanyang mukha. Uubusin ko silang lahat, kahit isang langgam ay hindi makakatakas. Lahat ng ito ay para sa kanya. Lumipat ang eksena pabalik sa mansyon ng pamilyang Ragna. Sa loob ng isang marangyang silid, isang babae ang may yakap-yakap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ito ang asawa ng pinuno ng pamilya, ang ina ni Ason. Tila nabaliw na siya matapos ang pagkamatay ng kanyang anak. SHHH, mabait na bata. Ason ko, masakit ba, anak? Ayos lang. Dadalhin ni mama ang ulo ng maruming uod na iyon para sa'yo. Ang kanyang mukha ay naging baliw, ang kanyang mga mata ay tumutulo ng dugo, nagpapakita ng sukdulang galit at paghihiganti. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa iisang mundo.
Makakaligtas kaya si Theo mula sa bitag na inihanda ng baliw na babaeng ito, o mahaharap siya sa napakatinding pagsubok na hindi niya kayang labanan? Abangan ang mga susunod na kapanapanabik na pangyayari sa ating review channel.